Father God, we are standing here in your presence. We offer you our lives, God, as we listen to your word. Father, we pray for the divine understanding and the divine wisdom so that we could be able to receive and apply your word that we are about to hear. Father, thank you. Bless even those who are joining us online, wherever they are, Lord. Father, we pray for your blessing be upon them as you have blessed us too, Lord God. Father, we pray, O Lord, that you would continue to extend your hands upon them and meet their needs, Lord, as you meet our needs. Father, thank you. Bless your very word this afternoon and implanted in our hearts, O God, and help us to act on it, Lord, para ikaw pa rin, Panginoon, ang palaging mapapurihan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah! Okay, so, good afternoon to everyone. February na naman. Good afternoon. Ang dali-dali ang paglipas ng panahon. At Valentine's na naman, kaya maraming red dyan sa labas. And Chinese New Year is approaching. And that is also our anniversary. We thank the Lord for keep on sustaining us and we could reach this ilang taon na ang church natin dito? 35 years. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Magpatuloy tayo na mag-aral at magpuri sa ating Panginoon. At habang tayo ay nabubuhay at inaantay ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, I would like us to go to our lesson this afternoon from Psalm chapter 61. Okay? Ito po ang lesson natin ngayon. May 10 mapapag-aralan natin dito. Okay? Gusto ko pong basahin muna natin. Okay, verse 1. Psalm chapter 61. Okay, sabi niya dito, "Oh God, listen to my cry." Number 1, verse 1. Gusto mo dito? Yes, gusto mo. "Oh God, listen to my cry. Hear my prayer." Ito po ang panalangin ni David na nakikiusap sa Panginoon. At sabi niya, "Oh God, listen to my cry. Hear my prayers." Verse 2. "From the ends of the earth, I will cry to you for help." Ang ganda, no? Baka may Tagalog dyan. Baka mas magandang pakinggan. But anyway, it's okay. Kung may Tagalog ko, wala. Okay. So, from the ends of the earth, I will cry to you for help. For my heart is overwhelmed. Lead me to the towering rock of safety. Praise God. Next verse. For you are my safe refuge, fortress where my enemies cannot reach me. Ang ganda, no? Let me live forever in your sanctuary, safe beneath the shelter of your wings.
Verse 5. For you have heard my vows, O God. You have given me an inheritance reserved for those who fear your name. Oh, may inheritance pa na naka-reserve para sa may takot sa Diyos. No? For you have heard my vows, sabi niya. You have given me an inheritance reserved for those who fear your name. Kaya, salamat. May inheritance tayong naka-reserve. Amen. Inheritance tayong naka-reserve. Kung may inheritance ka na literally, praise the Lord, may inheritance ka din na naka-reserve. Salamat sa Panginoon. Ako din, may inheritance ako. Yeah? Kaya nandito ako, kahit wala ako noong naghati-hati sila. Yeah? Pero mayroon silang may reserve sa akin. Praise the Lord. Kaya, masaya ka. How much more din yung in-reserve ni Lord na inheritance mo. Amen? Okay, verse 6. Verse 6 sabi niya, add many years to the life of the king. May these years span the generations. Oh. Dapat pala tayo, there is a blessing. There is a long life. Yeah? Not only us, even our generations. Verse 7. May you reign under God's protection forever. Appoint your unfailing love and faithfulness to watch over him. Next verse. Then I will always sing praises to your name as I fulfill my vows day after day. Amen. Wow! Yan ba ang end yun? Yan po ang Psalm chapter 61. Marami pong lesson na mapupulot natin dito. And I will give you 10 lessons na pwede nating mapulot dito po sa lesson natin na Psalm chapter 61. Unang-una is in verse 1. Simulan ulit natin. Sabi niya, O God, listen to my cry, hear my prayer. Because the psalmist here is, ay makita natin dito, ang unang aral na mapupulot natin dito is the power of prayer. The power of prayer. Napakakaya ang psalmist dito, nananalangin sa Panginoon. Hear my prayer. Very powerful ang prayer. And this prayer, ang prayer na ito is a powerful tool that connects you directly to God. Amen. It is a powerful weapon that connects us direct to the Lord. Talagang diretsyo ang Panginoon ang kinakausap mo dito. Noon unang panahon, kung may pangangailangan, kung mag-pray ka, sabihin mo muna doon sa pari. No? Yan. Yung priest, sabihin mo muna. Ganun noon sa Old Testament. Tapos, yung pari, siya na lang ang magsasabi daw kay Lord. Kaya may confession pa, no? Di ba? May confession box pa, gano'n. Pero noong namatay si Jesus,
Nung namatay si Jesus, di ba, na punit yung veil doon sa templo. Ha? Mula taas hanggang baba, na punit yun. Ibig sabihin, wala na ng balakid. Pwede nang yung tao, diretsyon na manalangin sa Panginoon. Eh? Kaya, very powerful ang prayer. Okay? This is a reminder, this is a reminder, mga kaibigan, that prayer is a powerful, and if a person prayed with all his heart or her heart, God will listen to them. Ayan. So nga, di kakaralan lang ako, nilisyonan na, or pakawanan na, tanda man yung ipapaya nga na loob. Minsan kakantya, naman yung ipapaya nga na loob, nababalin ko nga nagasan, nakakaroon mo, yung pumita, bigat-test niya. Nagpala ka dati ang yeyero nga pinya, kita mo. Di ba ganun sa mga doon sa probinsya, no? Ako, pakawanan na. Naman ang tima na ang yeyero nga pinya. Kaya ako nagpalungan yung pinya. Daming mga experience ng mga bata-bata pa tayo. Kaya napakaganda po na yan, the power of prayer. It's good to pray. Kung may pangangailangan natin, pray. Yeah. Ito ang weapon natin. Tingnan ninyo. Napakaganda yung weapon natin. Itong prayer na ito. Dahil kahit malayo ka, kung nag-pray ka, kung makikunik ka sa Panginoon, kung ano ang pinapanalangin mo, nakikikunik din si Lord. Example, nananalangin ka dito, pinananalangin mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Nananalangin ka dito, pero si Lord nakikikunik doon sa pinapanalangin mo. That is the power of prayer. Sabi ko nga, alam ninyo, salamat sa mga prayer natin. Nung na-forward ko yung kapatid ko, you remember the prayer request? Yes. Na Ernesto Agustin. That's my brother. Nahihirapan na huminga. Rush nila sa hospital. Ilang araw na doon sa ICU. Tapos, to cut the story short, dinala nila doon sa Lorma Hospital dahil wala yung angiogram na kailangan niya doon sa regional hospital. We keep praying and praying, and yan ang power ng corporate prayer. Imagine globally na panalangin. Very powerful. Amen. So kahit nagbili siya ng more than 700,000. Kasi private yun. But we praise the Lord. Because nagiging 65. Sabi yung pamangkin ko, Auntie, 65,000 ang babayaran namin. Pero, Auntie, punta kami sa DSWD. Sige, manalangin kami dito. Manalangin na. God will touch your heart. And magbibigay sila ng tulong. Kaya yung more than 700,000, it went to 35,000. Amen. The power of prayer. Imagine the global ang nanalangin. And praise the Lord. Ayan na. Noong pa na umuwi. There is power in prayer. So, kaya ganito ang gawin natin. Ano man ang mga nangyayari sa pamilya natin, kahit marami tayo, huwag tayong
Ang gagawin natin, manalangin. Pray to the Lord because there is power in prayer. Yeah? Cry out to the Lord because there is power in prayer. Imbis na sige na, tawag-tawag ka, maghuhuri ka, gano'n. Magkalmado ka, mag-prayer ka. Siyempre, hindi nawawala yung medyo mag-ano tayo, pero walang solusyon yan. Wala din naman mangyayari kung worry na worry lang tayo, di ba? Yes. Pero ang gagawin natin, i-increase natin yung faith natin, mag-pray tayo sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kasagutan. Amen. Amen? Yan. Kauna nung agtayag ka nga damos DJ, ayan yun. Yan. Kung minsan sa atin, ano, di ba? Kung may serious na gano'n, gusto natin, nagtayag tayo agad. Yan. Pero kahit punta ka doon kung hindi naman ikaw ang bubuhay, for example, di ba? Ang kasi ka ang timang biyag dyan tao, ang kasi ka timang agas dyan tao, di ba? So the best, sige, tumawag ka kay Lord. Ano? Siya ang pwede natin kuhan because our prayer is powerful. Amen? That is number 1. Number 2, doon din sa verse 2. Sa verse 2 sabi niya, from the ends of the earth, I will cry to you for help. For my heart is overwhelmed. Lead me to the towering rock of safety. Yeah? Number 2 is, let's continue to seek refuge in God. When life feels overwhelmed, remember that God is our ultimate refuge. Yeah? Ayan, from the ends of the earth, I call to you when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I. Hallelujah. This verse reminds us that no matter how far we feel from God, He is always ready to be our stronghold. Amen? Amen. Kahit kung minsan, hindi nawawala sa feeling natin kung minsan. Parang malayo tayo sa Panginoon. Di ba ganun? Kas nakaandayo tayo. Minsan tayo, ang kararan tayo, kas nagbabounce lang dyan, kararan tayo niya. Kas dyan. Pero, you command yourself to really seek the Lord. Walang malayo sa Panginoon. Walang distansya sa Panginoon. Amen. And God can do miracles. Kaya, ganun po ang gawin natin. Hanapin natin ang mag-refuge sa Panginoon. That is number 2. Number 3, it's almost the same. Number 2 is God. Anong number 2 natin? Seek refuge in God. Doon sa verse 2. Doon sa number 3. Let's go to verse 3 also. For you are my safe refuge. Again, a fortress where my enemies cannot reach me or cannot touch me. And God is our refuge. Kanina, seek refuge in God because He is our refuge. In times of trouble, God provides a safe for you and for me. Amen. Kaya, mapalad. Mapalad ang mga tao na alam niyang hanapin ang Panginoon. Mapalad ang tao. Alam niyo ang refuge? Ang refuge, kagaya yung refuge natin. We have a refuge center. Doon sa refuge, yung nagre-refuge,
na-terminate ang iba. Na-terminate, ibig sabihin, wala siyang puntahan. Wala siyang pagtulugan. Problematic. Yung kararating ko dito sa Hong. Doon tayo sa Shungwan noon. Doon tayo sa Shungwan. Lumalakad lang ako doon sa Queens Road. Malakad lang ako doon sa Queens Road. May kasama tayong Pilipina. Alapin mo, maas pa siya gulgulala din na DJ strike bag na. Pinigila yung strike bag, hindi niya alam kung ano ang pupuntahan. Kasi biglang terminate na. It's not be a refuge. Kaya yung nadala doon sa refuge. Noon parang tumatayang tigsita na. Pero habang nakikinig, kasi sa refuge, every morning devotion, every evening devotion, ganun. Pero ngayon may jail ministry tayo, kaya ang pinaka-devotion namin is yung jail ministry. Kaya every morning nakikinig sila ng salita ng Panginoon. Every evening, kahit maghanap sila ng amo ng araw, tapos evening, mag-devotion naman ay uli kami. Kaya yung mukha niyan parang kasama na tumaytayan, di panunod na. Yan. Tapos walang ka-joy-joy, walang ka-isma-ismile yung rumah niya. Parang pero habang tumatagal, nakikinig, nakikita mong lumiwanag ang kanyang mukha. Yan. Sa una, parang wala ng pag-asa. Pero habang tumatagal sa refuge, doon bibigyan sila ng pag-asa. Ay, mayroon akong amo. Alam na nilang manalangin. Ang iba naman, kahit hindi sila nakahanap ng amo. Alam niyo, hindi sila nakahanap ng amo. Pero napakasarap pakinggan yung sabi nila, kahit wala akong amo na uuwi sa Pilipinas, may Kristo naman ako. Sabi nila, nagandang pakinggan, di ba? Napakagandang pakinggan. So, because of that refuge, nabigyan sila ng kagalakan, nabigyan sila ng pag-asa, nabigyan sila ng tunay na joy. Amen. At lalong-lalo na ng salvation. Amen. So, this is our shelter. Siyang nagbibigay ng pag-asa, siyang nagbibigay ng safety sa atin, siyang nagbibigay ng kagalakan sa atin, siyang nagbibigay ng peace sa atin. Ganun po. God is our shelter. Kaya kung gusto ninyong mag-shelter, pero safe naman kayo kasi shelter din talaga ang Panginoon. Amen. Pero kung gusto ninyong magpataba, dito. Walang umaalis dito sa church ay sa refuge na hindi tataba. Siguro yung umaalis na payat pa rin na lumating at payat pa rin umalis. Siguro may alaga yun. Hindi naman, wala kami alaga. Okay, number 4. Number 4 is in verse 4. Sabi niya, let me live forever in your sanctuary, safe beneath the shelter of your wings. Wow! Ibig sabihin, God's presence is a constant in our lives. And number 4, there is assurance of God's presence. The assurance of God's presence. Kaya napakaganda po na yung nandoon tayo palagi sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, we are safe in the presence of God. Under His wings. Alam niyo yung manok? Yung manok, yung inahin. Yung inahin, ay no, dating uwak. Nakikita yun lang dyan. Kung mayroong mga uwak, iganon yung mother ang kanyang mga pakpak. Tapos pa yung mga sisiw, mga chicks, ayan, mag-ano sila ng under the wings of the hen.
Ganon din ang Panginoon. He will cover us under His wings. Oh, napakasarap. That's why there is assurance of God's presence. Yeah? Hallelujah. Kaya trusting, let's continue to trust. We know that our God is faithful to His promises. That's why trusting in God's promises is like standing in the solid rock. Like standing in the solid ground. Yeah. His faithfulness is a foundation that will never crumble, no matter what life, what problems will come in our ways. Amen? Yeah. Praise the Lord. And anong number na tayo? 5. Oh, number 5. Number 5 is in verse 5. For you have heard my vows, O God. You have given me an inheritance, reserved for those who fear your name. Oh, hallelujah. Kaya, let's learn to trust in God's faithfulness. Let's learn to trust in God's faithfulness. Alam ninyo, tapat ang Panginoon. Tayo, marami tayong unfaithfulness. But God is always faithful to us. Kagaya ng mga Israel. Kahit murmur sila ng murmur, pinapakain kami ni Lord. Kailangan nila ang ulam nila. Ayan, nag-send si Lord ng mga tuklings. Wala silang pagkain. Nag-send si Lord ng mana. The food of the angels. Nasabi sa Bible. Na wala silang inumin. Nag-provide si Lord ng inumin. Ay doon sa disyerto. God is faithful. Kahit sa pamilya natin. Kahit pa paano, kahit wala tayo sa pamilya natin, kahit mahirap ang buhay sa Pilipinas, hindi naman nagugutom ang pamilya natin. Amen. Kahit wala silang pera, ang milagro, kumakain pa naman sila. Sino sa pamilya ninyo ang nagutom? Hindi kumain ng isang beses. Siyempre, no, hanganan, baka masalutan hanganan. Baka ayaw lang kumain or busog kaya hindi kumain. At sa katotohanan, kung sa gutom, kahit pa paano, kahit mahirap ang buhay, hindi naman nagugutom ang pamilya natin. Ura ito pa'y alang trabaho na, di ba? Ura ito pa'y tambay lang na itang tao. Mga oo, kahit wala silang trabaho. Maminsan pa'y katisulat ay biro na imasgas na. Tambay talaga doon. Dahil biro kitsyanda. Tama naman mabiro ang kailangan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Okay. Anong number na tayo? Number 6. Number 6 na tayo. Number 6 is still in verse 5. For you have heard my vows, O God. You have given me an inheritance reserved for those who fear your name. Ibig sabihin, anong isang inheritance dito? Ayan, the joy of salvation. Yeah? Magpasalamat tayo dahil alam niyo, salvation brings unparalleled joy, undescribable na joy. Alam niyo, ang joy, iba sa happiness. Masaya ka kung marami kang pera. Di ba? You are happy if you have much money. But no money
No. But, if we are talking about the joy, the joy is one of the fruit of the Holy Spirit. The joy is there, inner. Eh? Kahit wala kang pera, kahit wala kang friends na marami, kahit nag-iisa ka, that joy that comes from the Lord, nararamdaman mo doon sa kailaliman. Na walang makapantay. So, oray mo, apay na nagsak ka. Oray to pa yung may santos na nagsak ka. Yes, totoo. And you can enjoy what you are doing. Yes. Ayan, the joy of salvation. When you receive the Lord as your Lord and Savior, I believe that each one of us felt that. Nang unang-una, wow, ang sarap. Gusto mo ba? Mag-attend ka lahat ng service. Kahit malaki yung Bible study, di ba? Kahit madilim ang daanan, walang ano yan. Walang ano man yan. Yeah. Pero nasusobrahan dahil noon, ang mga magulang, ayaw nila na lumalabas sa gabi. Yung iba, ayan, dumadaan sila ng bintana. Dumadaan sila ng bintana. Yeah. Pero noon kasi, grabe ang persecution. Yeah? Grabe ang persecution. Ang mga kaaway gusto niyang lakdan. Paano yun sa Tagalog? The enemy is trying to hinder the people of God to go to the presence of the Lord. Pero, mas wise naman ang anak ng Panginoon. Kung minsan, kung nakatulog na sila, nakahiga na sila, nagkikinig sila ng doming mamalinta. Mga drama. Ang daming drama eh. Kikinig sila sa drama. Hindi nila namamalayan. Yung anak na sila, dumaan na sa bintana. Nag-attend ng Bible study o service. Yan. Joy of salvation. Okay? God had given us that inheritance. That's why we continue to embrace the joy of salvation, knowing that it is a gift from God that transforms our lives and fill us with hope, mga kaibigan. Alam niyo itong magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sino ba naman tayo para iligtas ni Lord? Makasalanan tayo pero minahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Okay. Number 7. Marami tayong lesson dito. Okay, sa number 7, still, doon po sa verse 6. Sabi niya, add many years to the life of the king. These years span the generation. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin dito? The legacy of faith. Yeah. The legacy of faith. Ibig sabihin, our faith needs to leave a legacy for future generation. Sana yung natin, yung pananampalataya natin, yung faith natin, mag-iiwan tayo ng legacy para sa future generation natin. Sa mga anak natin, pamangkin natin, sa mga neighbors natin, sa mga bata, yung mga sumusunod sa atin. Di ba napakaganda yun? Dahil gustuhin
na manatili sa mundong ito, may panahon na mag-i-expire tayo. Tama yun? May expiration na yung buhay natin dito. Amen. You know, I've given my life when I was 18 years old. Yeah? And serving the Lord in full-time ministry. Kaya habang nagpapastor ako, ayan, nag-aaral ako ng Bible, no? Bible school. Ang bata-bata ko doon. Ang lakas-lakas ko. Mag-outreach kami. Oh, gitara. Yan. Bible. Yung isang kamay mo, nakahawak ng Petromax. Yan. Dahil Petromax ang mga ilaw namin doon. Yan. Sangat-salog. Isulay ka, dati kantamin nila. Oray sangat-salog, surut ni Jesus. Oray sangat-salog, surut ni Jesus. Oray sangat-salog, surut ni Jesus. Jaag salog, jaag salog. Amen. Maghamban mo ka. Di dyan ka taong ka. May encourage ka. Ganun. Yung faith natin, kailangan mag-iwan tayo sa next generation na magandang palatandaan, magandang inheritance, magandang yung legacy mo na maiiwan na kahit wala ka sa mundong ito, iniisip pa rin nila. Nakapicture pa rin sila, nakapicture pa rin sa kanilang mga mind na itong bagay na ito ay napakagandang tularan ng mga sumusunod sa iyo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah! Ganun mga kaibigan, mga kapatid. Kaya habang tayo naglilingkod sa Panginoon, yan ang isang isipin natin. At huwag natin sirahin ang ating paglakad bilang isang Kristiyano. Dahil kung minsan alam ninyo mga kaibigan, ganito yan. Kahit ang dami-dami kang ginawang maganda, tapos gumawa ka ng isang hindi maganda, alam ninyo, kung ano ba yung iisa na kamali mo, yan pa ang maririmember nila. Yes. Kaya kung po pwede, iwasan natin. Kung po pwede, panalangin natin para yung paglakad natin bilang isang Kristiyano ay mag-iiwan tayo ng bakas ng kagandaan. Para yung sumusunod, yan po ang maiiwan natin sa kanila. Amen. Amen. So, with that, so nga, oray ito siguro, mawawala ako dito sa mundo ito. Siguro ang isang maaalala ninyo na palagi kong sinasabi, kailanman walang manulugi Amen. sa paglilingkod. Hallelujah! Napakinggan ko kasi yan sa isang testimony ng isang kapatid na nanggaling dito. Pumunta sa ibang nasyon. Yan pa rin ang kanyang ma-remember na sinabi. Okay. Ganon sila sa mga anak ninyo. Mga apo ko ninyo. Oh, ni Lola, inilikot kastoy. Uray, ang kubkubo, ano sana naman magsimbahan ko na na. Ganon. Kaya kaanak kaya bantay ka. Di ma-remember na ka ni Lola na Tong, kay makanak ano. Nadatikindi. Di ma-remember mo, dahil every time makaarubang niya, magnubakan din siya eh. Uray kas dyan ni Mama kingahaan na makapag na unay kas dyan. Basta di ibagbaga na, palagi niyang sinasabi, agkabi kayo. Kasi yan. Kabi kayo, mga kayo na dati ko, no awan, agluto kayo. Kasi yan lang ta.
bakay namin. Every time mapantay siya, kapit kayo, nangyay di makapit kita. Kitaan mo. Basta. Napakaganda na mag-iwan din tayo. Yan. Amen? Amen. The legacy of faith. Praise the Lord. Sana dati makita naman, dadamat at ibati tayo nga ay. Nilulang ko rin mo. Ang nyati mang mangyari ka. Sige. Stay lang natin, ibang pangyari. Diba? Napakagandang pakinggan. Number 8. Number 8 is in verse 7. Yung sabi sa verse 7, may He reign under God's protection forever. Appoint your unfailing love and faithfulness to watch over Him. Anong number 8 natin? God's eternal protection. God's eternal protection. God's protection, I would like you to understand that God's protection is not temporary. Alam niyo mga kaibigan, ang protection ng Panginoon, it's not temporary, it's eternal. Ang mga presidente, mga senators, mga congressmen, they have, ang dami silang mga, yung bodyguard. Yeah. Dami silang bodyguard. Pero temporary lang ang mga yan. Naaman yung bodyguard na. They are in danger. Or ito pa yung bodyguard na. But praise the Lord, God's protection, hindi po temporary ito. God assures us, insigurado ng Panginoon, na ang protection niya sa mga tapat, yung mga tapat na nagmamahal sa Kanya, ginugwardyahan ang ating Panginoon. Kaya, remember, your protection is not just for today. It is but also for eternity. Amen. So nga, yaman tayo gani ang Diyos. Tayo dagita na ang amo yung manahag, babak nang da. Babak nang da ka, kaya sumama na may enjoy tibyan da ka. They cannot go around. Right? You know, that's the reason why some of your employers is going to another nations. Why? Because gusto nilang magwalay-walay doon na walang nakakaalam sa kanila. Gusto nilang maramdaman yung normal na buhay. Dahil kung nandito sila, they are guarded. Hindi sila basta-basta ano. Anda ka itang baka, nanda pa yung ibagbaga nga anak na ditchay mo, no anak na ditchay. Handa naman pa nagpapakita. Yeah? For the sake, it is safe. Nagita anak ba? Maganda ijoy, ada yung magagata no. At least, urawan mga away kanya na. Hindi mamanti kaya, dahil makapangan. Nanayang nakasya, naging ang amo yun. But we thank the Lord because we have protection. Number 9. Yan. Number 9 is in verse 8. Tingnan natin sa verse 8. Anong number 9 natin? The importance of worship. The importance of worship. Ito po ay napaka-importante. Worship is
a vital part of our relationship with God. Ito po ay napaka-importanting bagay sa relasyon natin sa Panginoon. Then I will ever sing praises to your name, fulfilling my vows day by day or day after day. Kaya napakaganda kasi ang mag-worship sa Panginoon. So ano pa nag-worship? Let's enjoy the worship God. Let's enjoy to adore Him. Let's enjoy to praise Him. Amen. Amen. Okay. Kaya let every action and word be an act of worship, reflecting His glory in all we do. Kaya napaka-importanting mag-worship sa Panginoon. Alam niyo kung mag-worship kayo sa Panginoon, mas lalong nagagalak ang Panginoon. Kaya ito ang isang weapon ng psalmist. Isang weapon ni David. Kaya kung nadidemonyo si Saul noon, ay kumakanta si David. Kumakanta si David. Anong mangyayari? Magdi-disappear yung demonyo. Kahit sa kalooban natin, alam ba ninyo, hindi ba ninyo alam na kahit sa loob may demonyo? Kung pinapasok mo. Example, unforgiveness. Yan, mga hatred. Ganon. Yung mga ganun. Ano yung ganun? Ganun. Ayan, ano yan? Alam niyo yung ganun? Ganon? Sakin. Hatred. Ganon. Jealousy. That is the spirit of the enemy. Alam niyo, kung minsan nandun sa loob-looban natin. Amen. Yeah. But as you worship, imbis na mag-murmur ka kasi, imbis na mag-ano ka, ay, magpuri ka sa Panginoon. O, habang nagpuri ka sa Panginoon, ayos ang mga yan. Ang feeling mo na, yung talagang, may tao kang, anong tao? May tao nga, ayaw, you cannot love them. Or unlovable. Yes. Minsan ganun. But, if you worship the Lord, the Spirit that is within you, it will disappear. Mararamdaman mo na ang joy. Imbis na hate ka, ay, nandun na yung joy. Kaya, napakagandang mag-worship sa Panginoon. Kaya kahit sa paglilinis ninyo, minsan kahit sa pagod na pagod kayo, parang gusto ninyo, talibag ninyo na lang. Pero kung habang naglilinis ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Parang nagbabakyong ka. Alive, alive, alive forevermore. O, di parang tukar-tukar pa rin yung sound ng... masaya ka pa sa ginagawa mo. Mamaya, nakita ka ng amo mo. Nagagala ka ng amo mo. Mamaya, baka ipitas pa yung sundo mo. Hindi natin alam kung paano humilos. But I tell you, there is no possible with the Lord. God can touch your employer. Kung napiplease ang Panginoon. Kita nyo, naging politician. May daydayan yung isuda. Wala ang titid na ko lang ang utang na. Di ba kahit yung mga parents natin, oy, dati ganito. Paminsan pa, oy, bakit ang gwapo-gwapo mo ngayon? Mamaya, alam niya. Alam ko, may gusto ka namang uling hilingin sa alam nila, no? Pero yung puso nila nagkagana. Kung alam natin maglamping sa Panginoon, kung alam natin purihin ang ating Panginoon, magagalak ang Panginoon.
He will bless us. He will send rain, sabi niya. Yeah? Alam niyo yung rain, nagpapabunga yan. Kung may ulan, may harvest. Amen. Okay, kaya napaka-importante ang mag-worship sa Panginoon. Kaya huwag ninyong sasabihin, di ba, may merienda pa, istoryata pa, dito ruwan. Walang pinaduman. Istoryata pa, dito ruwan. Di ba, nita naka-program ni Gino. Di ba, kung siya mag-isa? Hindi na yun, alas 2. Muna, opening prayer. Muna gaya, opening song. 5 minutes. Plus opening prayer. Madamdamang worship. Gusto ito, magpas 2:30. Sabi ito sumunod. Magpasan din worship. Yan. Awan na. Kulang. Yan. Kulang. Hindi kompleto. Kaya, you complete your service to the Lord. And God will bless you. Anong number na tayo? 10. Number 10. Number 10 natin is chapter 21. Okay? We need to know that we are living with a purpose. Ang buhay natin, kung bakit, why God had created us. Because God had created us for a purpose. God had saved us for a purpose. Hindi ka lang diligtas ni Lord na wala kang silbi o walang direction ang buhay mo. Hindi ka lang niligtas ni Lord na wala kang paggagamitan. Amen. Hindi ka lang pinili ng Panginoon na wala kang gagawin o paggagamitan. Example. Han kang agpili kan gumatang ti Sagaysay no kalbo ka. Kanayan. Yes. Hindi ka bibili ng suklay kung kalbo ka. Ganon. Ganon din ang Panginoon. Hindi ka niya tutubusin. Hindi ka niya tutubusin. We are redeemed by the Lord. Hindi ba? Binayaran tayo, hindi pera. Binayaran tayo sa dugo ni Kristo. At hindi ka lang nabayaran for nothing. But God had restored you, God had redeemed you because God has a purpose sa buhay ng bawat isa. Kaya, let us encourage our life to live with a purpose, in line to the purpose and plan of God sa buhay natin. Amen? Amen. Amen. And one thing that was mentioned in here is we need to do the purpose. And not only that, let us also fulfill our vows and praise the Lord daily, day after day, sabi niya. Kaya kung ano din ang pangako natin sa Panginoon, gagawin natin. Eh? Nanalangin tayo kay Lord, sabi natin, Lord, I will give my life to you. Noong na-testing ka, sasabihin mo na. Noong namating na ang trial sa buhay mo, sasabihin mo kay Lord, ayaw ko na. Bakit? Kapag nagpapasa ka ni Lord, kung minsan ang tao, no, ada problema di anak na, balik ko na ako, kuna na. May problema sa lakay niya, balikon. Balikon naman simbaan. Kun kuna na. Oh. Apa ini ang Diyos ni naging baso? Di ba? Hindi naman si Lord ang may kasalanan eh. Ang gagawin mo, sige kahit anong mangyayari, kakapit ka pa rin dahil si Lord alam niya. Makapangyarihan, pwede nang baliktarin ang asawa mo. Paano niya baliktarin? Pwede niya ibalik. Baliktarin. Sa maling word
sa Kanya. Kung paano katibay yung pananampalataya mo, yung kapit mo sa ating Panginoon. Kaya let us encourage ourselves to always put in our mind that we are chosen by God. We are living in this world with a purpose. Amen. Sa buhay mo, ang dami kang plano. Di ba? Dami kang plano. Oh, gusto ko pupunta sa Hong para magtrabaho, bibili ako ng pera. Ay, hindi. Bibili ka ng pera. Sasakyan. Bibili ako ng sasakyan. Tapos tatakan ko ng Hong Kong with love. Dami mo na plano. Pero sana yung plano mo din spiritual side ng buhay. You need to have a plan to the other side of the coins of your life. Amen. Amen? Amen. Hindi yung para lang. You know, everything that we are doing, it will just end here on earth. But everything that we are doing for the kingdom of God, that is the eternal thing for the kingdom of the Lord. Kaya lahat ng ginagawa natin na ito ang hindi mataginayon. And it will be rewarded. Ragaramit ka ti mansyon mo, nagadungan, uglugan mo. Kita nyo, umaylaan ti bagyo at maitay-tay abdalangan, at taktapaw na lang ti danuman. Nagitat weepers ti nagngingina nga kayamanan mo, awanan, nalmusdan. Nalmusdan. Why? Because imoy ti baka. Kaya let's be strong in serving the Lord. Amen? Amen. Dagito'y na. I-purpose ni Apo Diyos. Isang purpose ng Panginoon sa buhay natin, manatili tayong matatag sa ating paglilingkod sa Kanya. Dahil gusto ng Panginoon na ang mga reward natin, our reward is awaiting for us in heaven. That's why we need to be strong. We need to be stand firm in serving the Lord. So that the reward that God had prepared, the inheritance that God prepared for us, hindi po kukunin ng iba. Amen? Amen. Yan. Kaya ang last verse natin is 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians. 15. 1558. 15:58. Asan? Kaya this Psalm chapter 61 remind us of the strength, the protection, and the joy that comes from a life na rooted in the Lord. Let's continue to embrace the truth and let the Word of God guide us in our walk with Him. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58. So that one. So my dear brothers and sisters, be strong Amen. and steady, sabi niya. Always enthusiastic about the Lord's work, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Sa NIV. Maganda sa NIV. Can you go to NIV? Therefore, my brothers and sisters, sabi niya, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Yan. My dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord,
Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Stand firm. Let nothing move you. See? If others are moving, let nothing move you. Pinaglumal, panaw na. Mawan ko man, di makapanaw ka. Iti-present siya ni Happiness. Amen. Always give yourself fully to the work of the Lord. Sige, ang paramat tayo hindi. What are the things that we can do for Him? Let's do it. Oras silang tibus. Sige. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ora na bagbanong ko. Ora na bagbanong. Di trabaho. Pilitan tayo. Kumandaran tayo. Let's command ourselves to go and praise the Lord. Why? Because, sabi niya dito, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tanya, yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi nasasayang. Hindi nasasayang. Alam mo, i-receive mo na ang ating serbisyo sa ating Panginoon. Hindi po ito nasasayang. Always be reminded. Kaya, this is our message this afternoon as we have a lesson from Psalm chapter 61. In Psalm chapter 61, we learn the power of prayer. We learn to seek refuge in God, for God is our shelter, and there is assurance in God's presence. Kaya let us just trust in God's faithfulness, because there is joy of salvation. Let us live a legacy of faith, for this is God's, and there is God's eternal protection sa buhay natin. The importance of worship. And we know, don't ever forget that we are living with a purpose. Amen. And the purpose of God is good for you and for me. Amen. And short our salvation. Father God, bless and we glorify you. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na aming napakinggan. Nalangin po namin, O Diyos, na itanim mo sa kaibuturan ng puso namin. Lord, hayaan mo na plano mo sa buhay namin ang matutupad, Panginoon. Hindi yung plano namin, Panginoon. Help us, Lord, to submit and surrender our lives to you. That we could say to you, Lord, you are my everything. I surrender my will to you, Lord. You will be my driver. You will be the pilot of my life. Lord, salamat. Tulungan mo kami. Kahit may maraming problema, patatagin mo kami, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Ikaw lang ang aming Diyos na kaya mong lahat. You can do miracle, O Lord God. If you created heaven and earth, O Lord, you have given life and breath to each and every one. Alam din namin, Panginoon, na kayang-kaya mo kung ano man ang problema namin. Kaya mong bigyan ng solusyon ang aming pangangailangan. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa, kahit yung mga kapatiran namin na nakikinig sa unan. Yes. Father, pray, O God, that you would continue to touch them and continue to meet their needs, Lord. Inculcate your word in our hearts, O Lord. And help us to act on it so that we will grow more in the Lord. And our service to you, Lord God, will give glory to your name. Thank you. We give you the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless you.